Higit pa rito, ang kanilang mahiyain na Shale ay nagturo sa kanyang sarili ng magic at ngayon ay kanilang salamangkero. Hinampas niya ang mesa at tinanong sila kung sino ang gumawa noon. Lahat sila ay nag-rumble na ginawa niya iyon, at siya ay sumang-ayon, dahil siya ay may isang mata para sa paghahanap ng isang brilyante sa baywang. Nagulat siya nang may dumaan na palaso malapit sa kanyang tainga at tinusok ito, at sumigaw ang kanyang lalaki, na iniisip na sila ay tinambangan. Sinabi ng bida na siya ay may masamang seguridad at nagulat na siya ay nagnakaw na may ganitong uri ng base. Nagtaka sila kung sino ang naroon, ngunit hindi alam ng kanyang lalaki, dahil ang mga palaso ay dumarating sa dilim. Natuwa si Steck, dahil siya ang may perpektong timing. Inutusan ni Brian ang kanyang lalaki na suriin muna ang mga nasugatan habang inilihis ang kanilang atensyon. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas at nagmamadaling umalis. Nakita niya itong tumakas at namangha siya na nasa kanya ang reinforcement. Tawag sa kanya ni Ilyana habang tumatakbo siya palayo. Bumaba siya sa kanya, at tinanong niya siya kung napatay niya ang mga gwardya, dahil marami sila, ngunit inalagaan niya ang mga ito upang hindi sila makagalaw ng ilang sandali. Tiningnan niya ang walang malay na gwardya at naawa siya sa kanila. Bago pa sila makatakas ay humarang si Brian sa kanilang dinadaanan. Hingal na hingal siya dahil sa sobrang bilis ng mga ito. Laking gulat nila nang makita siya, dahil dapat ay nasa likuran nila siya habang tinatahak nila ang pinakamaikling ruta ng kagubatan. Ayaw siyang pakawalan ni Brian dahil hindi niya ito nakumbinsi, at tinanong niya kung alam niya kung ano ang mangyayari. Ngayon ay nadidismaya siya at gusto niyang ihinto ang pagiging matyaga dahil sapat na ang pagpaparaya niya sa kanya. Nagmamadaling lumapit si Brian sa kanila para umatake, ngunit inatake muna nila siya. Nakatulala siya habang dinadaanan niya ang mga ito sa tuwing inaatake siya ng mga ito. Inutusan siya ni Momento na mag-ingat habang tinatamaan ang kanyang tiyan, at pinaandar niya ang kanyang automatikong reflex at itinigil ang pag-atake. Namangha si Brian habang hinaharangan niya ang kanyang pag-atake at nagtatanong kung may nakikita siya. Kung hindi, magagawa niya ito. Itinuro ni Memento ang kanyang balikat habang mayroong isang badge, na isang artifact na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mga kaharian, kaya naman nagmukha siyang multo sa kanya. Nagtataka siya kung ano ang pisikal at espiritual na kaharian, ngunit alam ng kanyang artifact na mahirap para sa mga mata ng tao na sundin siya, kaya gusto niyang sundin niya ang kanyang mga tagubilin. Muli siyang nawala sa kanyang paningin, ngunit inutusan siya ng kanyang artifact na lumipat sa kanan, at sa tulong ng isang crosswind, nagawa niyang iwasan ang kanyang suntok. Nalantad ang isang tagiliran niya, kaya sinuntok niya at inutusan si Ilyana na ihagis sa kanya ang mga palaso, ngunit muli siyang nawala. Napatulala siya, iniisip kung anong klaseng mga mata ang i-react niya sa mga pag-atake ng kanilang amo at kung iyon ba ay nakikita ng isang tao. Ilang beses siyang sinubukang salakayin ni Brian, ngunit nakaiwas siya. Namangha si Shale, habang umuunlad ang kanyang mga galaw habang tumatagal ang laban. Wala siyang ideya kung matatalo siya ng kanyang amo. Kaya nagpasya siyang tulungan siya at gamitin ang kanyang mahika sa Steck. Ngunit binato siya ni Ilyana at pinigilan siya. Ayaw niyang hayaan siyang makagitna sa kanila, at lahat ng iba pang mga tulisan ay tinambangan siya upang mahuli siya. Ngunit ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagbagso ng hangin, na humihimok ng malakas na bagso upang ilipat ang sentro ng grabidad ng kaaway. Hindi nila alam na maaari rin siyang gumamit ng mga magic skill at mapa-atres dahil sa pressure. Natigilan si Brian nang makita silang nasa ganoong sitwasyon. Hindi nagtagal ay nakarating doon ang mga ngalakal na si Farquaad kasama ang kanyang tauhan at inutusan silang salakayin sila, dahil iyon ang mga bandido na umaatake sa feeding line. Natutuwa ang bida na makita ang reinforcement ngunit naiwang tulala ng utusan niya silang barilin silang lahat.
Sinugod siya ng mga ito habang pinipigilan siya, dahil bahagi siya ng kanilang grupo. Ngunit napagtanto ko na ang mga dumbases na iyon ay masyadong mainit para sa pangangatwiran. Madilim, at ang tandang mga ngalakal na iyon ay tila may hindi pagkakaunawaan. Pero ayaw niyang tumakas ng ganito, baka mahuli siya bilang kasabwat. Kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ilabas ang kanyang espada at maging handa sa pag-counterattack. Pero self-defense lang ito para sa kanya. Hindi nagtagal ay nagising si Shale at nagtanong kung ano ang nangyari. Nag-aalala sa kanya ang kanyang amo, kaya tinanong niya kung ayos lang siya. Hindi niya alam kung bakit, pero nalantad na ang kanilang lokasyon ng mga taong ninakawan nila kaninang umaga. Ang mas nakakagulat ay nagdala pa sila ng dagdag na reinforcement, lalo na ang isang espesyal dahil karamihan sa mga armas ay hindi man lang gumagana sa kanya. Ang tanging bagay na hindi nila sinubukan laban sa kanya ay magic. Kaya tinanong nila si Shale kung kaya niya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahika sa higanteng lalaking iyon at na-activate ang kanyang skill drag, na nagpabawas sa bilis ng paggalaw ng napiling target ng 30%. Nabigong gumana ang kanyang mahika sa lalaking iyon dahil mayroon siyang coat of magic resistance. Napagtanto ng kanyang amo na kukunin sila ngayon. Hindi siya makapaniwala na nakakuha sila ng ganoon kamahal na kagamitan ngunit natutuwa siya dahil siya lang ang nakasuot ng coated armor. Sinumpa niya siya, dahil kailangan niyang alagaan ang lalaking iyon, at inutusan si Shale na manatili doon at suportahan ang lahat ng tao gamit ang mahika. Nag-alala siya at gusto siyang pigilan. Nawala si Brian, sumulpat sa balikat na iyon, at sinubukan siyang saksakin ngunit nabigo dahil sa kanyang face guard. Gusto niya itong subukan muli, ngunit bago pa niya ito matamaan muli ay nasuntok niya ito at natamba. Sinubukan niyang bugbugin muli, ngunit inatake siya ng bida gamit ang isang bowl ang apoy at inutusan siyang maupo. Nagulat si Brian nang makita ang mahika na ito, at ang lalaking nakasuot ng baluti ay sumisigaw habang siya ay nasusunog. Napangiti si Memento sa pag-iisip na haharangin ng isang lalaking may mahiwagang panlaban sa sandata ang kanyang kakayahan, na isang nakakatawang biro para sa kanya, at medyo nasasabik siya pagkatapos niyang ihinto ang kanyang pag-atake sa kanya. Sinubukan ng malaking lalaking iyon na tumayo, hinawakan ang kanyang claymore at iniugoy ito sa kanya. Alam niya na ang isang karaniwang tao ay hindi maaaring indayog ito nang walang maraming blind spot. Ang pangunahing tauhan ay madaling nakaiwas sa kanyang mga pag-atake at tinanong siya kung ito ang kanyang unang pagkakataon na makipaglaban sa isang kilalang kalaban na tulad niya. Siya ay tulad ng isang bukas na libro sa kanya sa puntong ito, bilang lahat ng dumbases tulad niya ay bumaba na may isang hit sa joint. Anyway, tinamaan niya ang kanyang kasukasuan at inutusan si Ilayana na bumaba, at sinugod siya nito, hinawakan ang kanyang leeg, at inihagis siya. Nag-alala ang lahat na makita siyang natalo. Pinuntahan siya ni Brian at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang playing hard to get act, ngunit galit na galit siya dahil pinagkamalan nilang bahagi siya ng kanyang gang para hindi siya makatakas. Bilang karagdagan, hindi niya gusto ang pamilyang Venusian sa anumang paraan, kaya hulaan niya na maaari rin niyang tulungan silang alisin ang mga ito. Gumamit siya ng arc at nakuryente ang lahat, na ikinagulat ng iba, at inutusan niya silang tumigil sa pagtayo at itali sila. Isinusumpa sila ni Farquaad, sa pag-aakalang kasama nila ang mga bandido sa buong panahon, kaya hindi siya nakisama sa mga walang pinag-aralan. Pinuntahan siya ng bida at gustong ituwid ang isang bagay. Bakit niya sinisisi kung bakit siya napasok sa gulo na ito? Inusisa ni Brian kung paano nila natonton ang mga ito dahil nabura na niya ang lahat ng kanilang mga track. Gayunpaman, ayaw niyang sabihin sa kanya ang dahilan, na ikinadismaya niya. May naalala siya at naglabas ng medalya sa bulsa. Hindi siya naniwala na may mga taong nagagamit pa ng track ang medals.
Ito ay mahal para sa pang-isahang gamit, kaya hindi ito ginawa. Ito ang dahilan kung bakit sinabihan siya ni Shale na hayaan silang pangasiwaan ang Diyos ng mga ngalakal, dahil nangyayari ito kapag kumukuha siya ng mga bagay at ginagamit ang kanyang mahika sa mga ngalakal. Nagtataka ang amo niya kung paano niya nalaman na ganito siya ka-hysterical at pinuri si Stitch at Elena bilang mahusay na trabaho dahil nasusuka rin daw siya sa kanila. Kaya napaisip siya kung may kaunting kasaysayan din ba siya kay Venezia at kung hindi ba ito lubos na mali. Hiniling ni Brian ang kanyang layunin at kung ito ay isang paghihimagsik, at nahulaan niya iyon dahil ang pamilyang Venetian ay matagal nang nasira gamit ang takot sa mga kalapit na kaharian. Nakaipon sila ng napakalaking yaman sa pamamagitan ng pagpiga ng pera sa kanilang mga mamamayan at kaalyado. Hindi niya kayang panoorin ang kanyang bansa na magpatuloy ng ganito. At si Farquaad ay isa sa mga nangungunang tagal-obi sa kanyang bansa. Nagpapadala siya ng mga pondo ng militar sa Hilagang Hangganan, at bilang kapalit, siya ay hindi nagbabayad ng buwis sa Venetia. Gaya nga ng sinabi niya sa kanya, hindi lang siya nagnanakaw ng kahit sino. Inakala ng bida na magkapareho sila ng mga layunin, ngunit ang kanyang pamamaraan ay magtatagal ng masyadong mahaba. Nagtaka siya kung ano ang ibig niyang sabihin, pero personal ang kanyang paghihiganti, kaya ayaw niyang makaabala sila. Tumingin ito sa kanya at tinanong kung pwede na ba siya ngayon o may balak siyang pigilan ulit. Tinanong ni Brian kung pinaplano niyang ibunyag ang kanyang pag-iral sa sinuman. Ngunit hindi siya ganoon kalaya, dahil mayroon siyang mas mabuting bagay na dapat ipag-alala kaysa ilantad ang mga ito. Dahil iyon ang nangyari, nagpasya siyang huwag siyang pigilan dahil ang kaaway ng kanyang kaaway ay kaibigan niya. Inutusan niya ang kanyang mga tao na huwag isipin na maaari silang mag-opera mula doon, kaya lumipat sila sa ibang base, kaya inutusan niya silang mag-empake ng kanilang mga bag sa loob ng 1 oras. Nairita si Shale dahil akala niya ay magtatagal pa sila roon sa pagkakataong ito, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag nang magreklamo. Nagpaalam sa kanya si Brian na may pag-asang magkita muli, ngunit ayaw ng bida na maugnay sa kanila. If they were meant to be, siguradong magkikita sila ulit. Pagkaalis ng bandidong grupo ay kanina pa sila naglalakad kaya tinanong ni Ilayana kung wala pa sila pero sinigurado nitong malapit na sila sa piitan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa piitan, at sinabi niya sa kanya na iyon ang lugar. Namangha ang bida, dahil nakikita niya ang piitan. Mukha itong malinis at makinis sa kanya dahil bago lang ito, at nakapasok sila sa loob ng piitan. Pinaganya niya ang kanyang oath-finding skill, at nagulat si Ilayana nang makakita siya ng halimaw at inalerto siya. Kinilala ng bida ang halimaw bilang isang duwende, isang perpektong halimaw para sa isang piitan ng bay, at tinanong siya kung nakipag-away na ba siya sa duwende noon. Ilang beses niyang inawi ang mga ito, dahil kung minsan ay nagkukumpulan sila sa kagubatan. Wala siyang gaanong kaalam-alam tungkol sa duwende na nakilala niya, pero inutusan niya itong mag-ingat sa duwende na nakilala niya doon. Binigyan niya siya ng senyales na huminto nang makita niya ang bitag na iyon, na mukhang pansamantala ngunit nakamamatay pa rin. Iniisip niya kung ginawa ito ng duwende na iyon, at pinatunayan at ipinaalam nito sa kanya, tulad ng nakikita niya, na ang mga duwende ay partikular na matalino sa mga bagay na tulad nito. Pinutol niya ang bitag gamit ang kanyang espada at itinayo ito upang kung hindi sila mahulog sa kanilang bitag, sila ay lubos na magagalit. Maraming goblins ang galit na sumalakay sa kanya habang siya ay umiiwas sa kanilang bitag, ngunit inalis niya ang mga ito gamit ang isang bowl-ang apoy. Inutusan niya itong tandaan na ang mga goblins sa mga dungeon ay mapanganib, ngunit sa kasalukuyan ay mana supplement lang ang mga ito para sa kanya, kaya hindi siya makapagsalita. Ang mga kaalyado ni Lair Balstock ay nasa piitan, at gumagamit ng isang palawit na gumagabay sa kanila sa tamang direksyon.
Salamat po sa panonood.